Okay guys, good morning. So time check, it is already 12:47 AM na ng umaga. Okay, so medyo matagal-tagal akong nawala at hindi gumawa ng video tutorial about CCNA. So ngayon medyo medyo free na tayo. So ayan. So kahit madaling araw na, gagawa tayo ng siguro mga isang oras to. Hindi, joke. So ito yung tutorial about CCNA side ng switching side ng CCNA. Okay? So, ang naisip kong gawin is turuan ko kayo ng switch basic configuration. So, nandiyan naman na nakalagay yung mga gagawin natin, number 1 hanggang number 6. Okay? Tapos, nandiyan yung network na gagamitin natin, 192.168.20/24. Okay? Tapos, interface VLAN 1, 192.168.20.1, tapos yung IP default gateway 192.168.20.254. Okay? Dito sa kabilang side, makikita natin yung topology. So, bakit ganyan yung topology, makikita nyo mamaya. Okay, so sa topology, meron tayong router, meron tayong dalawang switch. Diba? Itong side na ito, ang network dito ay 192.168.20.0/24. Okay? Itong side na to, network naman dyan is 10.10.10.0/24. So, meron tayong dalawang PC. Okay? Makikita nyo yung IP address. Ka-network ng 192.168.20.0. Ito, 192.168.20.10. Tapos, ito naman, 10.10.10.10. Ka-network naman siya ng 10.10.10.0/24. Okay. So, basically, na-configure ko na yung mga paunang configuration nitong router na to. Okay? At yung PC ito, naglagay na rin yata ako ng IP address dito. Wait, ayan, meron na. Okay? Tapos dito, meron na rin. Kanina may nakita kayo, no? Dito, ayan. Nireset ko na yung switch na yan, kaya wala na yan. Okay? So, clear na yan, clear na yan, clear. Okay. So, ito, ngayon, ang gagawin natin is, i-configure natin itong switch na ito. Ito, nakikita nyo ito, itong kiniklik ko na yan. So, ayan. Yung basic configuration yan, di ba? Wala siyang configuration. So, ayan. Ito yung configure natin switch na yan. Via console. Diba? I-configure natin siya via console. So, gamitin natin console cable. Kabit natin sa PC sa RS232 ng PC. Tapos, ikakabit natin siya sa console port ng switch. Okay. So, ayan. Pagka kinabit natin yan dyan, pupunta tayo dito sa PC. Tapos, pupunta tayo sa terminal. Ayan yung default niyan. Pag-click natin ng OK, ayun. Diba? Nandun na kagad tayo sa switch, CLI ng switch. So, sabihin lang natin dito na no. Enter tayo, switch. Okay? So, simulan na tayo ng configuration. Sabi natin, kukonfigure tayo sa number 1, hostname. So, by default, pag Cisco switch yan, ang hostname niya talaga switch. Pag Cisco router yan, ang hostname niya is router. So, paano natin babaguhin yan? In such a way na ang gagawin nating, ang magiging hostname ng switch niyan is SW1. So, paano yung ginagawa? Okay? Tandaan nyo muna pala, no? Yung nakikita nyo na yan, ito, switch tapos may greater than, ang tawag dyan is user mode. So, pag nag-type tayo ng enable, papasok tayo sa privilege mode. Ang tawag dito, privilege mode. Diyan sa mode, ang tawag dyan privilege mode. Dito is user mode. Pag nag-type naman tayo ng conf space t, ang tawag naman dito ay global configuration mode. So, mag-create ako ng tutorial regarding sa mga dyan. Okay? So, wag lang kayo malito. So, exit tayo. Okay. So, paano tayo magko-configure ng hostname? Ganito lang yan. Conft. Tapos, sasabihin lang natin hostname.
Tapos type natin SW1. So, pag in-enter natin yan, mapapalitan na siya ng, exit tayo, SW1 na. Okay, tapos na yung number 1. Ganun lang mag-setup ng host name ng switch. Okay, number 2, setup natin yung enable password. Anong ibig sabihin ng setup natin ng enable password? Pansinin nyo exit tayo. Okay, nasang mode tayo, nasa user mode. Pag tinype ko yung enable, pumapasok tayo kaagad sa privilege mode. Ngayon, ang function ng setup ng enable password is magsisetup tayo niyan para kapag nandito tayo sa user mode, pag nag-type tayo ng enable, hindi kaagad tayo makakapasok sa privilege mode. Ibig sabihin, bago tayo makapasok sa privilege mode, manghihingi ng password yung switch. Okay? Kasi, sinisecure natin yung mga modes na yan dahil may mga bagay or configurations or configuration verifications na critical na pwedeng ma-hack or pwedeng pag na-access nila yan, pwedeng ikasira ng network natin kung loko-loko yung mag-a-access niyan. So, ibig sabihin, para safe lang tayo lang ang nakakagalaw dyan sa mode na yan, isi-secure natin. So, paano ba natin sinisecure yung enable o yung privilege mode natin? So, from that, okay, pag nag-type tayo ng enable, kailangan hindi tayo kaagad dyan makakapasok, hihingan muna tayo ng password. Okay, so, para ma-setup yun, isi-setup natin yung enable password. So, para ma-setup yan, configure terminal muna tayo. Tapos, sasabihin natin enable. Tapos, sabihin natin password. Sabihin natin Cisco. Enter. Okay. So, ganyan lang mag-setup ng enable password. So, enable password, sabihin natin Cisco. So, tignan nyo ang pagkakaiba. So, exit tayo. Nandyan tayo sa user mode. Pag nag-type tayo ng enable, pag nag-enter tayo, yun, hinihingan na tayo ng password. So, type natin yung Cisco, saka pa lang tayo nakapapasok. Okay, so yan yung enable password. Okay, ano naman yung setup console password? Okay, ganito yan. Yung console password naman kasi, ang pinoprotektahan naman yan, itong console port ng Cisco switch natin. Yung switch kasi hindi ko maipakita dito sa inyo. Pero yung switch kasi sa yung Cisco switch, sa likod niya pag tinignan niyo, teka lang, tingnan ko dito kung meron na. Meron ba yan? Ito. Oh, meron pala eh. Ito, console. Console ba to? May zoom out ba? Zoom in. Yung pinakamalaki yan. Ito, itong part na to, console. Okay, yung blue na yan, itong light blue na yan, pumapasok yan dito. Yung kabilang dulo, nandito sa RS23. 232 nung PC natin. Okay? Ngayon, pagka nakadikit na yan, pag nakadikit na yan, nakadikit na sa console tapos sa PC natin, pag in-access natin, o kung mayroon tayong mga terminal emulator, no? Mga terminal emulator application, pag meron tayong halimbawa PATI, TeraTerm, okay, ma-access natin yung CLI ng switch. So dito sa packet tracer, ito yung terminal emulator niya. Pag pinindot natin, huwag na natin pakialaman yan. Ganito rin yung settings na makikita natin sa halimbawa PATI, TeraTerm, ganyan din yung settings. So pag in-okay mo lang, pasok kaagad tayo dun sa CLI ng switch. So exit tayo. 'Di ba? Pasok kaagad tayo sa switch. Pag in-enter natin, nasa user mode kaagad tayo. Ngayon, yung console password, ang purpose niyan, kahit na nakadikit na yung console cable natin sa switch at then nakadikit na, may manok nakadikit na rin sa computer natin, hindi kaagad tayo basta-basta papasukin ng switch. Ibig sabihin, hindi kaagad yan lalabas yung user mode na yan. Ang lalabas kaagad dyan is password. Manghihingi kaagad siya ng password.
Okay? So, ibig sabihin, pinoprotektahan natin yung console port para hindi kaagad siya mapasok at hindi kaagad ma-prompt yung user dito sa user mode. Okay? So, paano ginagawa yan? Okay? Lomoy manok. Kapitbahay namin yan. So, ganito yan. Enable. So, pasok tayo sa enable. Yan. Yung password natin kanina, Cisco. Tapos, punta tayo sa configuration terminal. Access natin yung global configuration mode. Tapos dito, sabihin natin line con 0. Tapos type natin password. Tapos sabihin natin Cisco. Okay? Tapos enter natin. Login tayo. Okay? Pagkatapos ng login, enter. Tapos exit tayo. Okay? Tapos ngayon, testing natin. Testing natin ha. Exit tayo. Exit tayo. Okay. Nakalabas na tayo ha. Pag enter natin, di ba by dati, lumalabas is lumalabas kaagad si user mode. So dito, since na set up na natin yung console password, pag enter natin, yun, hininga kaagad tayo ng password. Yun yung purpose ng console password. Okay? So Cisco, saka pa lang tayo makakapasok sa user mode. Okay? So tapos na tayo sa number 3. Next nating setup is yung line BTY. Okay? Ano naman yung ibig sabihin ng line BTY password? Okay, may kinalaman yan sa virtual access natin sa switch. Ibig sabihin, ang ginagamit nating way para makakabit tayo sa switch is yung Ethernet connection natin. Okay? Yung Ethernet connection na nakakabit dito yung connection natin magmumula. Dito yung connection natin dadaan. Okay? So, kakabit tayo virtually dun sa switch. Bakit? Kasi yung switch kasi, hindi siya tulad ng router na yung pass ethernet ng router doon, inalalagyan natin ng IP address. Sa switch wala kasi yan eh. So yung access natin, hindi dumadaan sa isang physical interface ng switch. Sa virtual interface ng switch tayo nakakabit sa kanya. Okay? So, paano sineset up para magbukas ng virtual lines yung switch na pwede nating magamit para ma-access natin siya without using itong console cable. With the use of itong Ethernet lang. Okay? So, paano sineset up yung line BTY password? Ganito lang yan, enable. So, pasok natin yung password natin. So, punta tayo sa global configuration mode. Tapos, access natin, sabihin natin line BTY 04. Tapos, lagay tayo ng password. Sabihin natin Cisco na rin lang. Tapos, login. Enter. Exit. O, ganun lang kadali. Ano ibig sabihin ng line BTY 04? Ibig sabihin, nagbubukas tayo ng 5 virtual connection sa switch. Kasi yung unang connection ay 0, 1, 2, 3, 4. So, bali 5 yun. Ibig sabihin, itong switch na to, pwedeng 5 PC ang mag-access sa kanya through virtual connection ng sabay-sabay. Diba? Yun. Pwede siyang ma-access ng mga user. 5 user ang pwedeng makagamit sa kanya ng sabay-sabay using virtual connection. Okay? Kaya lang, hindi pa natin siya matitesting ngayon kasi magse-set up pa tayo ng IP address para magamit, para siya yung maging basihan para makakabit tayo sa switch. So, talon tayo sa number 5. Set up tayo ng interface VLAN IP address. Ano ba yan? Yung switch kasi, pag tinignan mo yung switch sa actual, puro kasi yan port eh. Diba? 24 port, merong 48 ports. Diba? Yung mga port na yun ng switch, hindi nalalagay ng IP address. Yung physical ports na yun ng switch, hindi yun nalalagay ng IP address.
Ngayon ang tanong, paano natin ma-manage yung switch na yun kung hindi pala, wala pala siyang IP address? Hindi tayo makakabit sa kanya. So, nakakabit tayo dun sa switch using yung kanyang virtual interface. Hindi siya physical interface, kundi virtual interface na ina-assign na natin ng IP address para doon tayo kukonekta. Okay? Doon tayo kukonekta. So ngayon, magse-set up tayo ng isang virtual interface sa switch na to, sa switch 1, at bibigyan natin ng IP address, no? Para yung PC na gustong kumonek sa switch na yan using virtual connection ay makakabit sa kanya. Okay? So, paano sineset up yung virtual interface ng isang switch? Okay? So, yung virtual interface ng switch, ang tawag nila doon, interface VLAN. Okay? At ang default niya is yung interface VLAN 1. So, paano natin nilalagyan ng IP address yun? So, punta tayo sa global configuration mode. Tapos sabihin natin interface VLAN 1. Yun. So, pag tinype natin yung interface VLAN 1 na yan, ibig sabihin, nagki-create tayo or ina-activate natin yung virtual interface VLAN 1 at lalagyan natin siya ng IP address. So, paano tayo maglagay ng IP address? Sasabihin lang natin IP address. Anong IP address lalagyan natin? 192.168.20.1 255.255.255.0. Ano yung 255.255.255.0 na yan? Yung 255.255.255.0 na yan, yan yung long format ng /24 na notation. Okay? Tapos, since na yan ay isang interface, virtual nga lang, kailangan sasabihin natin, no shot. I-up natin siya. Okay? So, naka-up na siya. Okay? Ngayon, since na naka-up na siya, okay? Since na naka-up na siya, exit tayo. Tapos, exit tayo. Yan. Etong connection na to, ito. Ang gamit natin, terminal, nakakabit tayo dyan via console cable. Okay? Ngayon, gusto ko nakakabit tayo sa switch via virtual connection. So, yung connection natin dito, papasok dyan sa straight through cable na yan. Diba? So, para mapatunayan natin na dyan nga dadaan yung connection natin, delete muna natin itong console cable. Cancel muna natin. Delete natin itong console cable. Diba? Tapos punta tayo dito sa PC. Pag pumunta tayo sa terminal, wala tayo, hindi tayo makakapasok kasi wala yung console cable eh. So punta tayo dito sa command prompt. Okay, yan yung kanina kung connection na ginagawa. But well, anyway. So sabihin natin, magti-telnet tayo. Telnet. Ano yung virtual IP address na nilagay natin sa switch? 192.168.20.1. Yan yung papasukin natin. Yan yung IP address na papasukin natin para makakabit tayo dun sa switch. So, enter natin. Yun. 'Di ba? Binigyan tayo ng access. So, ano yung password na nilagay natin dun sa line BTY natin? Cisco. So, type natin Cisco. Pag enter natin, pasok na tayo sa switch 1. 'Di ba? Yan yung function ng pag-setup natin ng line BTY and then pag-setup natin ng interface VLAN IP address sa switch. Okay, yan yung use niyan. Ngayon, dito naman tayo sa number 6, setup IP default gateway. Okay, ano ba yung role ng setup ng IP default gateway? Kasi, yung switch kasi, pwede natin siyang lagyan ng IP default gateway such a way that itong switch na to ay hindi lang siya accessible dito sa network na to, kundi pwede rin siyang ma-access ng mga host na nandito sa network na to via giving the switch a default gateway.
di ba? Kasi ang mag-access sa kanya ay hindi naman niya ka-network, di ba? 192.168.20.0 network naman to. Ito naman ay 10.10.10.0 network. 'Di ba? By default, hindi sila magkikita-kita. 'Di ba? So kailangan kaya tayo may linagay na router diyan. Okay? Kailangan alam ng switch kung pagka ina-access natin yung switch from dito sa network na to, kailangan alam ng switch kung paano siya lalabas sa 192.168.20.0 network para makarating siya dito sa 10. Para makarating yung reply niya dito sa 10.10.10.0 networks. Diba? Ibig lang sabihin, since na tong switch na to ay nasa ibang network at yung PC na mag-access sa kanya ay nasa ibang network, kailangan ng switch na to ng gateway or labasan para makapag-reply back siya dito sa mga host na nandito sa kabilang network. So, magsiset up tayo ng IP default gateway dito sa switch. Okay, paano ba sineset up yung IP default gateway ng switch? So, pasok tayo sa user mode. Cisco password natin dyan. Tapos, sabihin natin conft configure terminal. Teka, bago ko gawin yan, ha. Hold, muna, dito muna tayo. So, sabi natin, may IP address na yan dyan. I-access natin yung switch, no? I-access natin yung switch, itong switch na to, mula sa network dito. So, itong PC na to, i-access niya yung switch na yan. Try natin kung ma-access natin yung switch. So, paano tayo mag-access ng switch? Via telnet, di ba? Telnet. Ano yung IP address ng switch? 192.168.20.1, di ba? Tignan natin kung makakapasok tayo or ma-access natin yung switch. So, sabi dito, connection timeout, remote host not responding. So, anong nangyayari? Hindi tayo nakaka-traverse, no? O nakaka-traverse yung data natin mula dito papunta dito sa router. Kaya lang pagdating sa switch, hindi niya alam kung paano mag-return back. Kasi wala siyang default gateway, wala siyang labasan eh. So ngayon, kukonfigure natin siya ng default IP default gateway para pag nag-telnet tayo ulit dito, galing dito, mapapasok na ng PC2 itong switch na to. So, hindi na siya magta-time out. Okay? Paano siya ginagawa? Punta tayo dito. Ayan. Di ba? So, naka-telnet tayo from PC. Itong PC na to, naka-telnet connection to dito sa switch. Okay, may virtual connection siya dito sa switch. So, kaya tayo nakakapasok dito. Diba? So, paano natin isa-set up yung IP default gateway? Ganito lang. IP default gateway. Tapos, lagay natin yung default gateway na gagamitin natin. So, 192.168.20.254. Enter. Ganun lang. So, yan. Ngayon, try natin kay PC2 ito kung ma-access niya na ba si switch kasi naglagay na tayo ng IP default gateway dito sa switch na to. Tignan natin kung ma-access na siya. So, telnet, yan. 192.168. Ay, mali pala yung tinelnet natin kanina. Tama. Sorry. Na duling. So, titelnet natin yung 192.168.20.1 ng switch. Tingnan natin kung makakapasok na tayo. Enter. Yun! Diba? So, anong password? Cisco. Enable. Cisco. Okay. So, yung switch na nasa ibang network ay na-access, yung switch na nasa 192.168.20.0 network ay na-access ni PC2 na nandito sa 10.10.10.network, di ba? By configuring, no, or by configuring this switch, no, ng kanyang IP default gateway.
kung wala yung IP default gateway dito sa switch na to, itong PCT na to, hindi niya ma-access itong switch na to via remote connection or virtual connection. Okay? So, yan, wrap up na tayo. Yun lang yung basic lesson natin ngayon sa basic switch configuration. Okay? Tandaan lang natin, marami pa siyang basic config, pero ito lang muna yung mga kinuha ko. No, yung setting up hostname, setting up enable password, setting up console password, no, setting up line BTY password, set up interface bilang IP address, set up IP default gateway dito sa switch na to. Okay? So, I hope na nakatulong ako sa inyo at anong oras ba? 1:13 AM na. Time na para matulog. Okay? So, ayan. Ito lang yung configuration. Actually, ang kinonfigure lang talaga natin dito, ang pinokusa natin itong switch na to. Okay, itong switch na to ang pinokusa natin ng configuration with the help nitong router, tsaka itong switch na to, tsaka PC na to para may paliwanag ko sa inyo yung setup ng line BTY, setup ng interface bilang IP address, tsaka ng setup ng IP default gateway. Okay, naging kasangkapan ko lang to, mga to. Okay? So, hanggang sa susunod, yung magko-comment o comment lang kayo no dito sa sa tutorial na to kasi sa mga susunod na araw medyo masipag-sipag ako at medyo madami-dami yung mga gagawin kong tutorial sa switching side muna ng CCNA tapos saka tayo mag-jump sa routing side, okay? Tapos yung mga medyo advanced yun. So share nyo lang itong video na ito. So sana no nakatulong ako sa inyo dun sa na-share ko yung mga mumunting nalalaman ko as also a student like you no sana nakatulong ako. So subscribe na lang kayo sa channel ko, di ba? Like, subscribe, share. Kasi pag marami na akong subscriber, baka sa mga susunod na araw magpa-live lesson ako libre. Okay? So, yun lang. Share. Maraming thank you. Time na para matulog. Marami pong salamat.